Gusto ko lang i-share sa yung mga naging experience ko dito sa Saudi ng 2 taon, dito sa abroad ng 2 taon. Akala ko nung una, yung hindi pa ako nag-abroad, nasa Pinas pa lang ako, akala ko madali ang buhay abroad. Akala ko giginhawa agad kapag nag-abroad ako. Sa naranasan ko dito sa Saudi, sa 2 years ko dito sa Saudi, sa journey ko ng pag-abroad, ay napakahirap. Dito ko naranasan na, dito ko na isip na ang pag-abroad pala ay hindi para sa mga mahihina ang loob. Hindi ka pwedeng mag-abroad kapag mahina yung loob mo. Hindi ka pwede sa abroad kapag hindi mo kayang magsakripisyo na mawalay sa pamilya mo para lang kumita ng malaki. Bago mo pasukin ang mundo ng pagiging OFW, siguraduhin mong matibay ang loob mo at napag-isipan mo na ito ng 10 beses o marami pang beses. Dahil once na nasa eroplano ka na, wala nang atrasan ko. Ito na yung mundong tatahakin. Dahil kapag nasa eroplano ka na, nasa himpapawid ka na, papunta ka na sa destinasyon na ginusto mo, hindi ka na pwedeng umatras pa. Kailangan mo tapusin yung kontrata bago mo ulit makasama yung pamilya. Sa 2 years ko dito sa pag-abroad, dito ko naranasan lahat ng hirap. Unang buwan ko dito sa abroad, medyo okay pa. Medyo yung feeling ko, masaya pa ako kasi eto na ako ngayon, nasa abroad na ako. Natanggap ako, natupad ko na yung pangarap ko na makapag-abroad. Natupad ko na yung pangarap ko para sa pamilya ko. Tapos, nung unang hawak ko ng sahod ko, sabi ko, eto na yun. Eto na yung ginusto ko. Eto na yung ginusto kong sahod, ginusto kong makuha, ginusto kong maipon. Ito na yun. Nagsimula ako sa 23,000, tapos ngayon pumapatak na siya ng 30,000. Syempre kasama na overtime. Tapos nung unang sahod ko, tinago namin sa bangko, tapos binudget namin ng asawa ko para lang mapagkasya dahil maliit pa. Tapos pagdating ng 2, 3 buwan, dito ko na naranasan, dito ko na na-feel na sobrang sakit palang mawalay sa pamilya, lalo na sa anak mo. Sobrang sakit pala na hindi mo makakasama yung anak mo, hindi mo na siya makakalaro, hindi mo na siya mabubuhat, mayayakap, mahahalikan. Napakasakit pala. Dito ko naranasan yung homesick. Halos kada mag-uusap kami nung anak ko, iyak ako ng iyak. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nga ayun yung salitang homesick pagka nag-abroad ka. So kapag nag-abroad ka, kailangan talaga buo yung loob mo, malakas yung loob mo, hindi ka marupok, hindi ka iyakin katulad ko. So ayun, yung pagtapos ng 3 months na yun, napagtanto ko na kailangan lumaban, wala nang magagawa kasi nandito na ako, hindi na ako makakauwi, hindi na ako makakapunta agad sa Pinas dahil 2 years pa yung kontrata ko. So ang ginawa ko, nagtiis ako, nilaksan ko yung loob ko, hindi na ako umiyak kasi buti nga, masalamat dahil may cellphone, araw-araw nakikita yung mag-ina ko, araw-araw nakakausap yung mag-ina ko. Hindi man ganun kahaba, pero mas okay na rin kasi araw-araw ko sila nakikita. Pagka-miss ko, hindi sobra yung pagka-miss ko. Tapos hanggang sa dumating na sa nag-1 taon na ako, nakikita ko na yung mga pinaghirapan ko, nakikita ko na yung sahod ko, nakakapagbayad na ako ng utang,
Tapos wala na akong iniintindi kundi ipon na lang, panggastos. Doon ko na na-feel na, masarap pala mag-abroad. Totoo pala, masarap pala mag-abroad. Ang masakit lang dito sa pag-abroad, kapag ka dinapuan ka ng sakit, walang asawa o nanay na mag-aalaga sa'yo. Kapag may sakit ka, ikaw lang mag-isa yung magpapagaling sa sarili mo. Ikaw lang mag-isa yung magsisilbing doktor, mag-aalaga sa'yo, magiging nurse. Pagka OFW ka, kaya kailangan na alagaan mo din yung sarili mo dahil ikaw lang yung mag-aalaga sa sarili mo, magluluto sa sarili mo. Pag nagkasakit ka, ikaw lang magpapagaling sa sarili mo. Kaya kapag ka nasa abroad ka, kailangan marunong ka lahat yan. Kailangan hindi mo raramdamin yung sakit kapag ka nahihilo ka. Nahihilo ko. Iisipin mo na nahihilo ka, masakit yung ulo mo. Huwag mong iisipin may sakit ka. Isipin mo lagi, wala to. Baka nahilo lang ako kasi dala ng init. Nahilo lang ako pero kaya ko to. Sabihin mo lagi sa sarili mo na kaya mo to. Kasi kapag ka OFW ka, walang salitang pagod na ako. Walang salitang pagod na ako sa isang magulang na OFW. Kasi para sa kinabukasan ng anak o sa kinabukasan ng pamilya, lahat kakayanin. Gaano man kahirap. Kapag nasa abroad ka, sabi nila, wow, siguro dami mo ng pera, no? Kapag naman sinabi mong wala, hindi pa sila maniniwala. Kapag minsan may lumapit sa'yo at hindi ka makakatulong, ikaw pa yung masama. One time na na-experience ko dito na may nagchat-chat, hindi ko na i-mention. May nagchat-chat na gustong manghiram. Siyempre kapag meron naman ako, papahiramin ko. Siyempre kapag wala naman, budget lang, sapat lang sa budget, wala akong mapapahiram. Pero kapag may sobra naman, sige lang ako. Pahiramin ko. Pero yung merong one time na nag-chat sa akin, hindi ko siya naging katrabaho ko. Naging katrabaho ko siya pero hindi ko siya naging ka-close. Nanghihiram siya sa akin na pairam daw muna 5,000. Pang check-up lang daw ng anak niya, may emergency lang daw. Gusto kong pairamin kahit hindi ko naman siya hindi ko naman siya naging ka-close. Gusto ko sanang pairamin, kaso nga lang, wala din ako mapapahiram. Siguro sumama din yung loob nun sa akin. Yun lang yung masakit. Na kapag hindi mo napahiram, akala nila masungit ka, akala nila madamot ka. Kapag lumapit sila sa'yo at hindi ka nakatulong, ikaw pa yung magiging masama. Sana wala namang ganun sa lahat ng naging kaibigan ko, kumpare ko, sa lahat ng tinuring kong parang kapatid ko na, sa mga kamag-anak ko. Sana wala naman sanang ganun na kapag hindi napahiram, magtatampo, magagalit, ako pa yung masama. Sana wala namang ganun sa inyo. Kilala ko naman kayo. Hindi naman siguro kayo ganun. Tapos, syempre hindi rin mawawala sa akin sa isip ko na kapag hindi ako nakatulong, ako pa yung magiging masama. Syempre hindi rin mawawala sa utak ko na hindi ko rin sila naman sisisi na sabihin ako na nakakapag-abroad lang ako, yumabang na ako, nakapag-abroad lang ako, madamot na ako. Hindi ganun. Hindi nyo kasi alam kung ano yung mga pinaggagastusan ko. Hindi nyo kasi alam yung gusto ko pang mangyari in the future na kaya ako nag-iipon para sa future.
Siyempre may pangarap din ako, gusto kong mapagawa yung bahay ng nanay ko. Gusto kong mabigyan ng savings yung anak ko. Gusto kong pag-uwi ko hindi na kami nagigipit. Kaya sa lahat ng nagtanim ng sama ng loob sa akin, kung meron man na hindi ko napahiram, pasensya na po. Tao lang po, may pangangailangan din po sa sarili. Kapag pagod ka na, pagka nasa abroad ka, pagod ka na, lagi mo lang laksan yung loob mo. Lagi mo lang patatagin yung loob mo kahit gaano kahirap na mawali sa pamilya. Kasi para sa kinabukasan talaga ng anak mo, wala kang hindi pwedeng gawin para tumibay ka, lumakas ka. Ang mga OFW, walang ibang choice yan kundi palakasin ang loob at sabihin, kaya pa, konting tiis na lang. Minsan dadating ka sa punto na wala ka. Siyempre napadala mo na lahat sa Pinas, gusto mo malaki ipon mo, tapos hindi mo na naiisip na ay may paggagastosan pala ako dito. Ay kailangan ko pala, hindi pala sapat yung budget ko para makasurvive sa isang buwan na gastusin ng pagkain. So minsan mag-uulam ka na lang dito ng mga scrap ng salmon na pinatay dun sa restaurant. Araw-araw salmon, pinik ng salmon, basta may laman pa, pwede na yung iulam, makakasurvive na sa isang araw. Ito mo mararanasan na hindi porkit OFW ka, masasarap na yung kakainin mo. Siyempre, kapag OFW ka, kailangan mong tipirin yung sarili mo para lang sa malaki at magandang ipon na mauuwi mo, na may ipon mo bago mo lang ikaw matapos sa kontrata mo. Dito mo mapapagana yung skills mo sa pagtitipid para lang magkaroon ng savings na malaki kapag ka nasa abroad ka. Sabi na nila, pagka nasa Saudi ka, ay pag nasa abroad ka, kung madami kang kaibigan sa Pinas at nalaman nila na pauwi ka o magbabakasyon ka na, ako, asahan mo, napakadami din kailangan pasalubungan at ilibre. Tapos paglalabas kayo, automatic yan, ikaw lagi ang kaya. Paano kung wala? Or konti lang yung pera mo sa pag-uwi mo? Huwag sanang maging masama ang tingin nila sa'yo dahil hindi ka makakapagbigay at makakapagpasalubong, makakapaglibre sa kanila. Tulad ko, konti lang yung mauuwi kong pera, kaya natatakot na ako na kapag ka naaya ng kaibigan at natanggihan ko, baka magtampo sila sa akin, baka kung ano isipin nila sa akin. Pero di naman siguro ganun yung mga kaibigan ko sa Pinas. Sana walang ganun sa Pinas. So pag uwi ko, yung naiipon ko dito, minaipon na ako para sa pag-uwi ko this October, ilalaan ko syempre para sa bibigyan ko yung nanay ko ng pera, syempre. Tapos yung asawa ko, bibigyan ko ng pera. Tapos syempre yung anak ko, magtatabi na ako ng pangpasyal namin pamilya, kaming tatlo, yung asawa ko, yung anak ko. Kasi gusto kong habang nandun ako, nasa Pinas ako, gusto kong samantalahin yung bawat oras, bawat segundo, bawat araw na magkakasama kami. Gusto kong mag-banding kami. Gusto ko magsaya kami. Gusto ko maggala kami. Gusto kong ma-experience yung dating hindi ko na ibibigay sa family ko, na kain sila sa labas, makapunta ng mamahaling restaurant, mapakain sa mamahaling restaurant, makagala sa hindi namin kayang puntahan dati. Gusto ko rin masulit yung bawat segundo, bawat oras na kasama ko yung mag-ina ko. Gusto kong quality time ba ang tawagin.
ayun yung gusto kong ma-experience kapag nakauwi na ako galing sa abroad. Ayun yung gusto kong maranasan kapag umuwi ako sa abroad. Gusto kong kahit papaano may maipundar, kahit papaano may magawa, may mapasyal, kasi kasi naniniwala ako na hindi mahalaga ang pera. Pero para sa akin, importante yung memory, yung bonding. Pera makikita ulit yan. Pero yung oras at panahon na masaya kayo ng pamilya mo. Kaya hanggat kaya mong gawin, hanggat kasama mo sila, gumawa ka ng memory na hindi nila makakalimutan. So sa totoo lang, sa 2 taon ko dito, hindi ko masasabing mayaman na ako. Hindi ko masasabing mapera na ako. Hindi ko masasabing tagumpay na ako sa buhay. Hindi ko masasabing natupad ko na yung pangarap ko. Sana kapag bumalik ulit ako dito sa Saudi or sa ibang bansa, sana sa pagbalik ko sa Pilipinas, for good na ako. For good, ayan yung salitang gustong-gustong marinig ng mga OFW. Gusto nilang makamit na for good na, magbi-business na lang, wala nang ibang iisipin, magbi-business na lang sa Pilipinas. Magpapadami na lang ng pera, magtatrabaho na lang sa Pilipinas para makasama yung pamilya. Yung ginhawa na ba sa pamumuhay na wala nang iintindihin, sana makamit ko yun after 2 taon pa siguro. Nagbabalak pa akong 2 taon mag-apply ulit sa ibang bansa. Mag-apply pa rin, mag-ipon para sa after 2 years ko, for good na ako. For good na, hindi na ako mamumroblema, mag-open na ako ng business. After 2 years ko ulit, mag-a-apply na ako ng trabaho, mag-aaral ulit ako. Ang dami ko pang plano sa buhay. Kaya nagtsatsaga ako dito, nagsisikap ako para lang makamit ko yung gusto kong makamit sa buhay ko na pinapangarap ko para sa pamilya ko. Gusto ko silang mabigyan ng maginhawang pamumuhay. Gusto kong makapagtapos ulit ng pag-aaral. Gusto kong magkaroon ng regular na trabaho sa Pilipinas na hindi ko na kailangan lumayo pa sa pamilya ko. Na hindi ko na kailangan pang mga ibang bansa para lang magkapera. Sana pagdating ng panahon, makamtan ko rin yung gustong makamtan ng lahat ng OFW na salitang for good. For good na sa Pinas. Ang sarap pakinggan na pahinga ka na sa Pinas, yung may regular ka ng trabaho, hindi mo naiintindihan yung magigipit kayo. Kasi naranasan ko yan na one time yung sinasahod ko sa Pilipinas kasyang-kasya lang sa araw-araw namin pangailangan ng pamilya ko. So awa ng Diyos, ngayon hindi na ako gipit, hindi na kami nagigipit, hindi kami nag-aaway ng asawa ko sa pera. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil may asawa akong ganun na todo alaga sa anak namin, todo ang asikaso sa anak namin, todo ang pagtitipid, makaipon lang kami.
todo ang pag-aaruga sa anak namin. Papasalamat din ako dahil sa loob ng 2 taong experience ko dito isang beses lang ako nagkasakit. Isang beses lang ako nagkalagnat at awa ng Diyos gumaling naman yun. So kaya ginawa ko tong video na to, syempre gusto ko ring mailabas yung mga saloobin ko na gusto ko rin iparating sa mga gustong mag-abroad, sa mga nangangarap na mag-abroad, na hindi po madali mag-abroad at hindi madaling mawalay sa pamilya. Kaya po sa mga nangangarap dyan, sa mga kakilala ko na gusto rin mag-abroad, sana buo yung loob nyo, sana magtagumpay din kayo, sana pag nag-abroad kayo na mabait din yung amo nyo. So ayun lang guys, ayun lang yung naging karanasan ko dito sa Saudi. So hanggang dito na lang guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Palike na rin ng videos na to, pa-share na rin kung may nakuha kayo, kung may napulot kayong aral. So hanggang dito na lang guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Muli ako nga pala si Robby Atienza, nag-iiwan ng isang paalala. Kapag ka may pangarap ka, pagsikapan mo, maaabot mo yan. Always think positive guys. Kahit anong pagsubok yung dumating, laban lang tayo. Hanggang dito na lang. Paalam.